Ito, ang Villaverde Trail. Isang ruta na hindi lang basta daan, kundi isang bahagi ng kasaysayan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Villaverde Trail ay ginamit bilang isang mahalagang supply route ng Allied Forces. Dito naganap ang matinding labanan sa pagitan ng sundalong Pilipino, Amerikano at Hapones. Dahil sa matarik na bundok at masukal na kagubatan, naging isa ito sa pinakamahirap na ruta noong digmaan. Maraming sundalo ang nagbawis ng buhay dito habang sinusubukang bawiin ang daan mula sa mga Hapones. Hanggang ngayon, nananatili ang trail bilang isang tahimik na saksi sa mga nangyari noon. Ngayon, ang dating Villaverde Trail ay bahagi na ng Maliko, isang barangay sa pagitan ng mga bayan ng San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kung dadaan ka ng Maliko, handa ka bang harapin ang mga liku-likong kalsada na tila walang katapusan? Mula dito sa kanang bahagi natin ng kalsada, pag dumaan ka dito, talagang hindi mo na makikita yung kasalubong mo. Ito yung literal na blind spot na tinatawag, no? At ang bawat kurbada ay may kasamang kaakit-akit na tanawin. Makapigil hiningang tanawin ng mga kabundukan ang makikita nyo rito habang binabaybay natin itong kahabaan ng Maliko. Isa sa mga naiwan ng digmaan dito ay ang Sherman Tank, isang lumang tangke ng Allied Forces. Isang paalala ng matinding labanan na naganap dito noon. At isang patunay ng nakaraan na minsang naging madugo pero ngayon ay bahagi na ng kasaysayan. Dito meron tayong nakita na nakaukit sa bakal. Ang mababasa natin dito 1896. Ito yung nakikita ko kanina na mekanismo kung sa may pinakalikod. Yan guys, oh. Kung iisipin natin yung mga panahon na ito ay gumagana pa noong World War II. Grabe, no? Good morning! Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Today is February 7, 2025, 8 AM. Andito na tayo ngayon sa pagitan ng probinsya ng Nueva Ecija at probinsya po ng Pangasinan. Ito yung arko ng Nueva Ecija sa kaliwa natin. At dito po sa kabila natin, ito naman yung Pangasinan at papasok na po ng bayan ng Umingan. Dito pa lang sa hinintuan natin, mga kabundukan na yung nakikita natin dito. Ayan, oh. Ngayon po ang ating destinasyon at muli kong ibabahagi sa inyo. Ito po yung tinatawag nila na Maliko o yung Villaverde Trail. So sabi nila ang Maliko nasasakupan ng Pangasinan at ang iba naman, ang sabi, ito daw ay nasasakupan ng probinsya ng Vizcaya. So kasama yan sa aalamin natin kung ano ba talagang probinsya ang nakakasakop sa Maliko. So kailangan pa nating magbiyahe ng kulang 2 oras para mapuntahan yung mga spot na gusto naming bisitahin sa Maliko. Okay, so tara, simulan na natin ang ating panibagong paglalakbay at muling pagbabahagi sa inyo ng ganda ng Pilipinas gamit ang ating motorsiklo. Okay, pasok na tayo ng Pangasinan. Umingan. Alright. Pagkatapos ng episode natin sa Ilocos Norte, ilang buwan din tayo hindi nakabiyahe. Ito yung unang biyahe natin sa taong 2025. At buwan na nga ng February. Okay. Sana bigyan tayo ng magandang panahon para mas maipakita ko sa inyo yung ganda ng lugar na pupuntahan natin.
Tingnan nyo naman yung tanawin na makikita nyo rito. Iba din yung mga bundok na makikita nyo rito. Wow. Nagsisimula pa lang tayo sa ating paglalakbay, pero ganitong tanawin na yung bumubungad sa atin. Talagang dito pa lang ramdam mo na yung kakit-akit na probinsya ng Pangasinan. At dito yan sa bayan ng Umingan. Pagkatapos po nating daanan ang bayan ng Umingan, ngayon ang kalsada na ating binabaybay, ito po ay sakop na ng bayan ng Sangkintin. So bali 45 minutes 30 kilometers pa yung biyahe natin papunta sa Maliko. Kailangan nating mapuntahan yung bayan ng San Nicolas, Pangasinan, dahil doon magsisimula yung mga twisties o yung mountain pass na ating dadaanan. Dito sa bayan ng San Quintin, no, meron tayong dinadaanan na asfaltadong kalsada, isang diretso. Tapos kaliwat kanan yung bukid na makikita natin. Syempre kabundukan, no. Tapos doon sa may bukid, maraming nakasuga na baka. Kaya ang ganda ng dating na itong tanawin na makikita nyo rito. Nakaka-relax ding dumaan dito sa bayan ng San Quintin. Luntiyang mga tanawin din yung makikita natin. Pagkatapos nating daanan ng San Quintin, nandito na tayo sa bayan ng Natividad. Dito makikita natin na malawak din yung taniman ng palay, pero mas maganda kasi nga may mga pananim. Berde at gold yung nakikita nating kulay dito. Yun. Welcome to San Nicolas. Okay. Pagkatapos ating daanan ang bayan ng Natividad, ito na yung bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Dito yata yung kabayanan ng San Nicolas. So kailangan natin kumanan dito. Yan. Sa mga followers and subscribers natin, para hindi kayo mahirapang hanapin, kung nagpaplano din kayo na puntahan ng Maliko, gamit kayo ng Google Maps or Waze. Yung mga bayan na dinaanan natin kanina, simula dun sa Umingan, dumaan tayo ng San Quintin, tapos Natividad, hanggang dito sa San Nicolas. So yun yung mga bayan na dadaanan nyo dito sa Pangasinan patungo po sa Maliko. At pagkatapos po nating daanan yung mahabang kalsada na diretsuhan dito, tapos yung malawak na bukirin, eto na, simula na to ng pag-akyat natin sa mountain pass. At mas malapit na rin nating nakikita itong matayog na kabundukan, no, nasa harapan natin. At kung makikita natin dito sa mapa, yan, pulupulupot na yung kalsada na dadaanan natin dito. At literal na snake road yung Maliko. Villa Verde Bridge. Ah, okay. Ito pala yung pangalan ng tulay na to. So dito nagsisimula ang Villa Verde Trail, o mas kilala bilang Maliko, na nasasakupan ng dalawang probinsya, Pangasinan at Nueva Vizcaya. Yan, para safe tayo, no? Mahirap kasing sabihin lang na Pangasinan at mahirap ding sabihin na Nueva Vizcaya lang. Baka maraming magalit sa atin, no?
Dahil hanggang ngayon hindi pa natatapos nga yung issue na to sa dalawang probinsya na yan, kung saan talaga itong Barangay Maliko, kung ito ba talaga ay sa probinsya ng Pangasinan o probinsya ng Nueva Vizcaya. So ngayon, enjoy lang natin yung kalsada at yung mga tanawin na ating makikita rito na ibabahagi po namin sa inyo. Yan, ito na yung mga kurbada na ating dadaanan. Simula na din ang pag-akyat natin, yung ahon. Yan o, entrada pa lang, ramdam na natin yung taas ng daan o. Drive safely, arrive home alive. Wow, ganda ng mensahe na yun. Ang kagandahan nga eh, merong ganong paalala tayong mababasa dito. Gawa nga ng kilalaang Maliko na isa po ito sa talagang delikadong kalsada o mountain pass na ruta na pwede nating daanan. Dahil nga po sa matatarik na mga kurbada, matataas na ahon, at the same time syempre bundok yung dinadaanan natin. Andito yung landslide, lalo na kung dadaan tayo dito ng masamaang panahon. So ngayon maganda yung panahon, maaliwalas, kaya siguradong may enjoy natin ang pagbaybay dito sa Maliko. Ngayon alam ko na kung bakit ito tinawag na Maliko. Dahil simula doon sa entrada, paakyat ng bundok, eh wala nang katapusan na liko yung gagawin nyo dito. Yung tipong pagligo mo sa kaliwa, liko agad sa kanan. Which is ito naman yung talagang gustong gusto ng mga rider na katulad natin, yung mga ganitong scenic route or mountain pass. Nag-enjoy tayo sa magandang kalsada, at the same time yung mga tanawin na nakapalibot habang tayo ay dumadaan. And makikita natin dito na nakagawa na sila ng mga harang sa ibaba ng bundok, pansapo doon sa mga posibleng malaglag, pwedeng kahoy, lupa o bato na nanggagaling dito sa bundok. Halos nasa simula pa lang tayo sa ginagawa nating pagbaybay dito sa Maliko. Eh talagang ito na yung may experience ninyo na kondisyon ng kalsada rito. Grabe, tingnan nyo guys kung gaano kabilog oh. Kahit nagsisimula ng uminit ang araw, pero preskong hangin pa din yung nalalanghap natin dito. So biyahe na tayo. Nagpahinga lang kami dito ni Suki para mas ma-feel natin yung ganda ng lugar. Ang kagandahan dito sa Maliko, yung mga bundok sementado na, tapos nilagyan nila ng mga butas para tuluan ng tubig. Ayun o, ito yung part dito sa Maliko siguro na talagang madalas yung pagguho ng lupa ng bundok, kaya sinemento nila. Tingnan nyo yung view oh. Sa gilid lang ng kalsada, ganito yung view na makikita ninyo. Kaya naman hindi ako tataka kung bakit marami talagang bumibisita rito na mga biyahero at kagaya nating mga rider. Dahil hindi lang sila nag-enjoy sa kalsada, kundi sa mga ganitong klaseng tanawin na makikita nyo. Landslide prone area, lugar na madalas ang pagguho ng lupa at bato. Ang kagandahan, meron tayong mababasa ng mga ganito dito oh. Nag-iingat yung mga turista o motorista na dumadaan dito
At kasalukuyan yan, meron tayong nakakita rito na naglalagay sila ng pansapo sa mga bato, lupa na posibleng bumagsak. Ang daming tao dun sa taas. Ito pala yung screen bakal na ginagamit nila dito. Dito sa kanan natin, meron tayong makikita ng bakas ng pagguho. Ang daming lupa ditong tinambak, oh. Galing siguro dito sa mataas sa bundok na bato. Kakilabot yung mga bundok na makikita nyo rito. Wow, meron magandang spot dito. Woo! Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung view, oh. Ang taas na natin kasi kitang kita na natin dito yung kapatagan na dinaanan natin kanina. Ito, pataas ulit ng pataas yung daan. Yeah. Maramdaman mo talaga yung ahon sa motor mo dito eh. Kaya kapag andito kayo, yung ganitong takbuhan lang, chill ride, para mas ma-appreciate ninyo yung ganda ng tanawin na makikita nyo rito. Kasi pag binilisan natin, bukod sa delikado yung daan dahil nga kurbada tapos ahon, posible na baka ma-aksidente tayo. So ang gawin natin, enjoy na lang natin yung scenery na nakikita natin dito sa mountain pass na ating dinadaanan. Itong Maliko, masasabi ko na may pagkakahawig siya sa Dingalan Baler Road. Ang pagkakaiba lang nila, doon sa may Dingalan Baler Road, pag sumilip tayo doon sa ilalim, hindi bangin yung makikita natin, kundi dagat. Ganun yung ambience ng lugar na to pagka napuntahan ninyo. Tingnan nyo yung puno guys, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda ng bulaklak. Hindi ako sure kung ito yung tinatawag nila na fire tree, kagaya ng mga nakita nating puno doon nung tayo ay pumunta sa Batangas. Paki-comment nga po sa video na to kung anong tawag sa puno na to. Hindi talaga ako sigurado kung ito yung fire tree na tinatawag nila. Ang daming open area dito, oh, nadadaanan nyo. Kasi may mga part dito na sira na, yung nilagay nilang harang, oh. Wow. Kaya naman talagang mawiwili kang magmotor sa mga ganitong klaseng ruta kapag ganito yung mga scenery na nakikita natin. Silip tayo dun sa baba, tingnan natin yung bangin kung gaano na tayo kataas. Wow, taas na pala natin. Nakakalula. Ito palang mga bundok na nakikita natin dito sa Maliko. Ito po pala ay Carabalo Mountain Range. Ayon dun sa ginawa natin pagre-research. No, nakala ko na ito ay sakop ng Cordillera Mountain Range. So yun nga, Carabalo Mountain Range pala. Dito merong spot. Makikita natin yung bundok na napakaganda. Wow! Woo! Tingnan nyo naman, oh. Grabe, amazing. Sino ba naman ang hindi hihinto kapag nakita ninyo
yung ganito kagandang tanawin dito sa Maliko. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang scenery dito. Oh. Sa gilid lang ng kalsada, makikita natin yung makapikiningang ganda ng tanawin dito ng mga kabundukan. No? Grabe, ang lakas ng dating nitong kabundukan na nakikita natin dito. Samahan mo pa ng mga pine trees na nakikita natin dito. Dahil nga mataas yung lokasyon natin, nagmimistulang mga damo, yung mga puno sa tuktok ng bundok. At napansin ko din na halos lahat ng mga rider o kahit mga naka 4 wheels, pag dumadaan sa spot na to ay humihinto sila para magpakuha ng litrato sa napakagandang view na makikita nyo rito. Kapag nadaan kayo dito sa Maliko, hinto kayo dito at sulit yung magiging pahinga nyo dito. Ayon sa ginawa nating pagre-research na ito nga pong Villa Verde Trail o mas kilala bilang Maliko, ito po ay isang historical trail na ginamit o dinaanan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong World War II. At ngayon ay kilala na bilang isa sa mga magagandang tourist destination sa Pangasinan o sa Nueva Vizcaya na pinupuntahan po ng maraming turista, especially mga riders talaga. Gustong gusto yung lugar na ito dahil sa mga twisties at yung mga scenery na makikita nyo habang kayo ay nasa daan. Kaya hindi lang basta magandang ruta itong Maliko o Villa Verde Trail, isa po ito sa masaysayan na ruta sa ating bansa. At syempre kung dudungaw tayo dito, woo! Enjoy na enjoy tayo sa tanawin na ating nakikita rito. Breathtaking talaga yung view na makikita nyo rito. Nakadaan na tayo sa Marilake at naipakita ko na sa inyo yung Big C. Dito sa Maliko, yung Big C nila dito, Big C. Sobrang bilog na bilog. Mula dito sa kanang bahagi natin ng kalsada, pag dumaan ka dito, talagang hindi mo na makikita yung kasalubong mo. Ito yung literal na blind spot na tinatawag, no? Kaya mag-iingat po tayo sa mga bahagi ng kalsada na to. Nadadaanan natin dito sa Maliko. Mag-ingat tayo, dahan-dahan lang. Dahil grabe talaga yung pagkakabilog nito, no? Pero kung hihinto din kayo dito sa sinasabi kong sobrang bilog na kurbada, eto, tanaw din dito yung view na nakita natin kanina doon. Oh. Sobrang ganda ng lugar na to. Sana mabisita nyo rin itong Maliko. Mag-enjoy kayo dito. Yung kulay ng mga damo ngayon dito, hindi siya talagang berdeng berde. Parang nagsisimula na ding matuyo. Minsan kung matatapatan ninyo sa pagpunta nyo dito na madalas ang pag-ulan, matitsyempohan ninyo na itong mga damo sa bundok talagang luntian yung makikita ninyo. Habang palayo tayo ng palayo, mas paganda ng paganda. Malaparaiso na yung tanawin na nakikita natin dito. Dahil nga pataas tayo ng pataas.
Yung mga bundok doon sa taas mayroong harang. Mukhang pwedeng pumunta dyan sa taas, oh. Ito pa yung dadaanan natin na sobrang bilog na kalsada. Ang kagandahan, nilagyan nila ng harang. Itong parang mga roller, oh. Parang sakaling meron mang ma-aksidente overshoot, hindi ka babagsak dito sa malalim na bangin, oh. Diyan ka pupulutin kung sakali. Kung sisilip tayo dun sa baba, oh, nakakalula, nakakanginig ng tuhod. Yung mga bundok dito hindi masyadong mapuno. Ito yung mga tinatawag na rolling hills. Meron tayong nakikita ng mga part na mapupuno, pero mas marami yung talagang kalbo. Ito pala yung bundok na pwede nating akyatin, yung pinakataas, para makita natin yung buong lawak na ganda ng mga bundukan dito sa Maliko. Pwede kayong huminto dito sandali dahil meron naman siyang space para pagparkingan, para makapagpa-picture kayo at makita ninyo yung sinasabi ko sa inyo na napakagandang tanawin dito. Sa taas ng lokasyon natin, hindi na natin nakikita yung mga kalsada na dinaanan natin kanina. Doon sa mga kabundukan na nakikita natin dito. Oh, si Soki enjoy na enjoy. Grabe, pag andito kayo sa Maliko, iba din yung karanasan, yung saya na ibibigay sa inyo ng ruta na to. Dahil nga sa makapigil-hiningang mga scenery na makikita nyo rito, i-plus mo pa yung mga ganitong klaseng kurbada na siyang talagang kinagigiliwan ng mga bumibisita rito. Kaya sana mabisita nyo rin itong Maliko. Dahil hindi lang sa kurba kayo mag-enjoy rito, kundi sa talagang tanawin na masasabi ko na hindi nyo rin makakalimutan pag napunta kayo dito. Dito pala yung daan para makaakyat tayo dun sa tuktok, kaso ngayon nga ay may harang. Sayang, no? Kung ito ay bukas lang, pwede tayong umakyat doon sa taas, eh. Siguro sa pagbalik natin dito, baka sakali bukas na yun, pwede natin akyatin yung view deck. Dati nung una tayo nakadaan dito, marami pang mga hindi sementadong daan. At dahil nga po ilang taon na rin ang nakalipas, ang laki na ng pinagbago ng lugar na ito. Ngayon, ang destination natin, pumunta tayo doon sa may Sherman Tank. Yung lumang tangke dito sa may Maliko na naka-display, na ginamit pa noong World War II. Isa po yan sa mga pinupuntahan dito sa Maliko. So mula dito, 9 minutes na lang yung mamotorin natin. 4.5 kilometers mararating na natin. Habang tayo ay pataas ng pataas, mas nararamdaman natin yung malamig na simoy ng hangin dito sa Maliko. Marami na din tayo nakikita ng mga pine tree dito sa taas ng bundok. Tingnan nyo naman yung view sa harapan natin, no? Mga nagtatayugan na kabundukan. Time check 2:27 PM. At ngayon nakakaramdam tayo ng unti-unting pag-ambon at pagkulimlim ng araw, kasabay ng mas malamig na simoy ng hangin. Sana wag to magtutuloy-tuloy. Sana tayong abutan ng ulan dito. May mga ginagawa pala dito ang kalsada. Ito, hindi na pinadadaanan yung kalsada, gawa ng merong landslide.
So pangkaraniwan na nating nakikita yan sa mga ganitong mountain pass, yung landslide. Dahil itong mga kalsada na dinadaanan natin nakadesenyo sa bundok. Kapag umuulan, masama ang panahon, lumalambot ang lupa, so nangyayari, bumabagsak yung pinagpapatungan ng sementadong kalsada na ginawa nila. Warning, damage road ahead. Dito pala sa bahagi ng Maliko na to. Ayun, yung kalsada. Ay grabe, nakakatakot nga. Silipin natin guys. Pakita ko sa inyo yung damage ng kalsada. Yan ampaw na yung ilalim ng kalsada, kaya hindi nila pinapadaanan. Kamukha siya nung dinaanan natin sa may Solsona Apayao Road nung paakyat tayo ng Blazing Mountain of the Gods. Ayun tingnan nyo guys Ito yung kalsada na dadaanan natin dito. Nilagyan nila ng harang para hindi na ito madaanan dahil ampaw na nga yan. Dito lang tayo pwede dumaan Pangkaraniwan na yan dito sa mga pinupuntahan natin na mga mountain pass. Yan, ito na tayo. Alright, harap na tayo ng parking dito. Ayun. Welcome to Mangili Tindahan Historical Nature Park. At ito nga yung makikita natin dito sa loob, yung Sherman Tank na maraming bumibisita para makita to. Bale, bago tayo pumasok dito, kailangan natin magbayad ng entrance fee. Para sa matanda, 30 pesos yung babayaran natin. Sa bata naman ay 15 pesos. May bayad din yung parking ng motor, 10 pesos. Kung naka-tricycle naman kayo, 15 pesos yung babayaran sa parking. Kung naka 4 wheels, 20 pesos. Ito pala yung spot nila na kung saan tayo ay pwedeng mag-camping, mag-pitch ng tent sa malawak na space na to. Maganda rin yung spot nila kasi napapalibutan kayo ng maraming puno, mga pine tree. At talagang magugustuhan nyo dito is yung malamig na klima. Masasabi mo na talagang parang nasa Baguio. Sa gitna ng malamig at mapayapang kagubatan ng Maliko, may isang bakal na saksi sa madugong bahagi ng ating kasaysayan, ang Sherman Tank, na naiwan mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang tangkeng ito ay ginamit ng mga Allied Forces, partikular ang mga sundalong Amerikano at Pilipino, sa kanilang matinding laban upang bawiin ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapones. Isa itong M4 Sherman, isang tanyag na tangke noong World War II. Nakilala sa tibay at lakas sa labanan, ngunit sa kabila ng pagiging makapangyarihan sa digmaan, hindi ito nakaligtas sa mabangis na bakbakan dito sa kabundukan ng Maliko. Dito meron tayong nakita na nakaukit sa bakal. Ang mababasa natin dito 1896. Yan. Hindi tayo sure kung 1896 ito ginawa. Pero may nakaukit doon, posible na gano'n nakatagal itong Sherman Tank. And dito sa right side, makikita natin na andito pa yung mga bakal ng gulong. Dito 6 na piraso yung makikita natin. At kung kakatukin natin itong Sherman Tank, talagang solid na bakal ang pagkakagawa na ito, no? Dito pa natin makikita yung bintana yata to, pero hindi na siya kumagalaw. Stack up na siya. Puno na kasi ng kalawang. Ito yung mga hawakan, Sherman Tank. At kung tayo ay papasok doon sa loob, doon natin makikita yung mga mekanismo nitong tangke.
So mula dito sa puwit ng tangke, nakikita natin, no? Mayroong mga parang sprocket o parang pinakamakina. Dito sa right side makikita natin merong tatlo na lang na bakal, yung pinakagulong, at ito naman yung lalabasan ng bala. Wow. Subukan natin na umakyat doon sa taas para makapasok tayo dun sa gitna. Meron ditong hawakan, no? Ito pala yung butas sa taas ng tangke. Dito natin makikita yung loob niya. Ayan, oh. Try natin pumasok. Yan. Alright. Total, andito na rin naman tayo. Bisa lang tayo makapasyal sa mga ganitong lugar. At isa to sa talagang masaysayan dito sa Maliko. Kaya pasukin natin. Yan. Oh. Ito na lang yung pinakagitna nitong Sherman tank. Ito yung nakikita ko kanina na mekanismo. Ito sa may pinakalikod. Ayan guys, oh. Maluwang din pala yung loob nito. Tapos, pwede tayo tumayo. Hindi ako sigurado kung dito sinisilip yung mga kalaban o yung target nila para paputokan. Yung nakita natin kaninang mahabang tubo, doon daw lumalabas yung bala. Kung iisipin natin nung mga panahon na ito ay gumagana pa nung World War II, no? Kakilabot na hanggang ngayon nahawakan pa rin natin kahit ito ay sira-sira na. So ito ay nag-iwang bakas o alaala sa nakaraang labanan sa pagitan nga po ng mananakop ng mga Hapon laban sa mga sundalong Amerikano at Pilipino. Isang patunay na ito yung mga ginagamit nila panlaban sa giyera. Ngayon, hindi na ito sandatang ginagamit sa labanan, kundi isang paalala ng katatagan at sakripisyo ng ating mga ninuno. Isa itong patunay kung paano ang lugar na ito ay naging bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. Para sa akin, hindi lang ito isang lumang tangke. Ito ay isang bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino. Isang paalala ng ating kalayaan ay bunga ng dugo, pawis at buhay ng mga nag-alay ng kanilang sarili para sa ating kinabukasan. Ngayon, patungo na tayo sa Umalyas Homestay. Doon tayo mag-overnight stay. Ito nga pala yung unang araw ng gagawin natin na paglalakbay. Bali, 7 araw po tayo magmumotor. Maliko Tourism Assistance Center, Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayan, kaliwa tayo dito. Tapos dito meron tayong mababasa na Welcome to Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. So, di ba nakakalito? Doon sa nilikuan natin, ang nakasulat Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. And then after that, nung pagkaliwa natin, meron tayong nabasa rito, Welcome to Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan, Summer Capital of Pangasinan. So, ito yung magiging way natin pupunta ron sa homestay na ating tutuluyan. Pababa pala yung way papunta dun sa tutulugan natin. Zamora Homestay, Strawberry Farm. Meron palang strawberry farm dito. Ayun, nakikita ko na. Umalyas Homestay. Ano ba sabi ko kanina? Umalyas o Umalyos? Yan. Dito tayo nagpabook. Yun, no?
Okay, nakarating na tayo sa ating tutuluyan dito sa Umalyos Homestay. Ito yung tutuluyan natin dito, native na kubo. Abangan sa ating susunod na episode. Mararanasan natin ang sagad sa butong lamig sa Umalyos Homestay, isang perfect spot para sa mahilig sa foggy vibes. Manginginig ka talaga sa lamig dito. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung quality ng strawberry nila dito. At ang kagandahan, yung strawberry nila dito ay organic. Sa loob ng maliit na museum ng Umalyos Homestay, matutunghayan natin ang mga nahukay na lumang gamit mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito naman sa baba makikita natin yung helmet. Tapos merong orasan, lumang baril, tapos espada. Pagkatapos ay tutungo tayo sa Japanese Shrine ng Maliko, isang lugar na puno ng kasaysayan at kapag bumabalot ang makapal na ulap, nagiging parang isang misteryong paraiso. Napakarami po lang nagbuwis ng buhay dito ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at Hapon. Pupuntahan din natin ang Pine Forest, isang malabagyo na destinasyon na siguradong magpapakalma sa isip. Presko ang hangin, tahimik ang paligid at sadyang nakaka-relax ang vibes. Mataas lang talaga yung pag-akyat dito pero sulit naman kapag nandito na kayo sa tinatawag nilang Pine Forest ng Barangay Santa Rosa. Doble yung lamig dito! At syempre, hindi natin palalampasin ang Sitio de Victoria Rolling Hills ng Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Isang tanawin na siguradong mapapamangha ka. Mga rolling hills na mistulang buhay na painting. Yung tanawin na talagang pag nakita mo ng isang beses, sigurado babalik-balikan mo ito.